Isang mapagpalang araw ng Tuesday, November 12, 2024 sa iyo kabayan. Narito ang latest update natin dito sa Bagyong Nika at sa bagong bagyo na ang pangalan ay Bagyong Ophel. Pero bago ang lahat, makikisuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa mga susunod pang ulat panahon. Kabayan, ito nga pong Bagyong Nika ay inaasahan natin simula ngayong araw ay tuloy-tuloy na pong kikilos pa west-northwestward over the West Philippine Sea. At ngayong araw nga po ng umagang ito, November 12, 2024, inaasahan na ngayong araw po mismo lalabas ito pong si Bagyong Nika. At ito po ay tuloy-tuloy na rin pong hihina sa mga susunod na araw kabayan hanggang maabot nito ang karagatan malapit po sa southern China. Pero sa ngayon kabayan, habang nasa loob pa siya ng PAR at hindi pa nakakalabas kabayan, ito po ay patuloy na mananatili na nasa severe tropical storm kabayan. Pero wag kang mangamba kabayan dahil unti-unti na po ito na nawawalan ng epekto lalo na po dito sa bahagi ng kalupaan natin sa may Luzon. Sa katunayan kabayan, ito pong Bagyong Nika kaninang alas 5 ng umaga ay huling namataan sa layong 210 kilometers west of northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Taglay po nito ang lakas na hangin na abot po ng 100 kilometers per hour. Nasa category severe tropical storm na kabayan at ito po ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At ito rin po kabayan, mamayang alas 5, inaasahan na nasa layong 430 kilometers west of Calayan, Cagayan. Humina na kabayan na ang taglay na lakas na hangin ay aabot na lang ng 95 kilometers per hour. Nasa category severe tropical storm pa rin kabayan at patuloy na kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So kabayan, unti-unti na rin po itong nawawalan ng epekto lalo na po dito sa bahagi ng Luzon. Hindi na po natin mararamdaman ang lakas na hangin dala nitong Bagyong Nika. At pasalamat tayo kabayan dahil kahapon inaasahan natin lalo na po dito sa area po ng Luzon at Metro Manila na magiging malakas ang impact nitong Bagyong Nika. Kaya nga po nagkaroon ng kanselasyon ng pasok noong Lunes ay dahil inaasahan na malakas ang magiging bugso ng hangin. Pero pasalamat tayo kabayan, hindi po ito nangyari dahil po prinotektahan tayo ng Sierra Madre. Ito po yung pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas na umaabot ng 500 kilometers na matatagpuan po sa Silangang Luzon. Kaya kabayan, dapat yung ating mga kabundukan ay ating iniingatan po. Kasi ito po yung magpoprotekta sa atin sa mga bagyo na hindi po natin makokontrol at hindi natin kayang labanan. So yung mga bundok na nakapalibot sa atin, yan po yung magpoprotekta sa atin. Kaya sana yung mga puno na nakatanim doon na hindi po natin bubunutin at hindi natin papatagin ang mga kabundukan dahil kabayan, lagot tayo kung mauubos ang kabundukan natin. Wala na pong poprotekta sa atin. Kaya sagipin natin kabayan at huwag nating pabayaan lalo na po itong Sierra Madre. Kabayan, dako naman po tayo dito sa panibagong bagyo na ating binabantayan. Ito pong Bagyong Ophel. Alamin natin ang latest track and intensity nitong Bagyong Ophel. Kabayan, ayon sa tala ng DOST Pag-asa, itong Bagyong Ophel ay inaasahan nating papasok na po ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw din po alas 8 ng umaga. Kaya posible kabayan na sa mga oras na yan ay magsasabay sa loob ng PAR itong si Bagyong Nika at si Bagyong Ophel. Pero saglit lamang ito kabayan dahil palabas na rin po sa ngayong umaga itong si Bagyong Nika. Sa paglabas ni Bagyong Nika, goodbye Bagyong Nika, pero hello Bagyong Ophel po tayo ngayon dahil ito po ngayon yung ating babantayan. At ito po ay inaasahan natin na patuloy na kikilos pa west-northwestward. At inaasahan kabayan na magkakaroon ito ng epekto sa ating bansa lalo na po sa area ng Luzon sa mga susunod pang araw simula Wednesday, Thursday at lalo na pagdating po ng Friday. At ayon sa latest forecast nito kabayan, pagdating ng alas 8 ng umaga ngayong araw, November 12, ito pong si Bagyong Ophel ay nasa layong 1,000 km east of northeast
Eastern Visayas. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na abot po ng 85 kilometers per hour. Ito po ay isang tropical storm, kabayan, at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At inaasahan natin mamayang gabi alas 8 ng gabi, kabayan, ito po ay nasa layong 825 kilometer east of Eastern Luzon na medyo lumakas ang bugso ng hangin na abot na po ng 100 kilometers per hour. Severe tropical storm na ito, kabayan, at kikilos pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito po, kabayan, ay magkakaroon ng rapid intensification habang ito po ay nasa loob ng PAR at lumalapit po sa ating kalupaan. Kaya ina-expect natin na pagdating ng November 13, Wednesday po yan, kabayan, ito po ay nasa layong 685 kilometers east of Daet, Camarines Norte sa ganap na alas 8 ng umaga po yan, at meron na pong taglay na lakas na hangin na aabot ng 120 kilometers per hour. Ito po ay isang ganap na po na typhoon, kabayan. At ito po, kabayan, ay patuloy na kikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. So mga kababayan, inaasahan natin na sana muli po tayong protektahan ng Sierra Madre kung ito man, kabayan, ay dadaan po sa Silangang Luzon. Kasi mapapahina po ang hangin nito na taglay-taglay nitong bundok ng Sierra Madre kung sakasakaling magkaroon po ito ng interaksyon sa ating kalupaan. Kaya yan po yung i-monitor natin, kabayan, at patuloy po tayong maging updated sa mga lugar na posibleng tamaan nitong bagyong Ophel. Inaasahan nga, kabayan, na dito na naman ulit sa bahagi ng Luzon, Northern Luzon, Central Luzon ang posibleng maapektuhan nitong bagyong Ophel. Kaya sana isama natin sila sa ating panalangin ng mga kapatid natin na nakatira sa Luzon na sila po ay maging ligtas dahil kakatapos pa lamang po nitong bagyong Nika ay panibagong bagyo na naman po ang aasahan, at ito nga po ay si bagyong Ophel. At inaasahan din, kabayan, na within this week din, kabayan, ay papasok naman po itong panibagong bagyo na si Pepito, kabayan, at posible rin po, kabayan, na ang maging track nito at daanan ay ito na naman pong Luzon. So ipanalangin po natin ang kaligtasan. Wag naman po sana tayo maging balahura, kabayan, sa mga comment natin na napaka-insensitive, na ninanais natin na sige ang Luzon na lang po ang tamaan lagi ng bagyo. Wag pong ganun. Sana ang comment natin ay panalangin na lamang po, kabayan. Kung wala man po tayong naitutulong na material na bagay, yung panalangin po ay sapat na po para lamang po makatulong din po sa mga kababayan natin na nasasalanta nga po at patuloy na nasasalanta nitong mga panibagong bagyo na dadaan pa po sa ating bansa. Dahil wala naman pong may gusto nito, kabayan, kahit ikaw mismo ayaw mo pong perwisyo nitong bagyo na to dahil hindi nga po maganda at pahirap lamang po sa ating pamumuhay, lalo na kapag tayo po ay nasasalanta ng bagyo. Kaya tayo po ay maging sensitive sa ating mga kino-comment. Magandang comment na lang, kabayan, para makatulong ka pa sa ating mga kapatid. At kabayan, patuloy pa kitang i-update dito sa ating ulat panahon. Nawa ay lagi kang nasa ligtas na kalagayan. Kabayan, makikisuyo po ng ulit ng iyong like and subscribe at pahita rin po ng notification bell para updated ka pa sa aking ulat panahon. God bless sa iyo, kabayan. Sikaping maging mabuting mamamayan. Ingat po ang lahat.